Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel, Pots TV! Ang pag-usapan naman natin ngayon ay ang continuation po doon sa international student ang paraan para magka-work sa Canada. Sabi ko nga, think twice. What if naman kung sasabihin, hey Pots, I have enough money to sustain all my expenses there in Canada. So kung desidido na talaga kayo na mag-move in sa Canada, ang way international student, bibigyan ko kayo ng mga 5 bagay na pwede nyo ikonsidera at paghandaan. At ang mga bagay na yon mapagplanuhan nyo na po kung ano yung possible na pwedeng mangyari just in case na ganito ang maging situation, meron na kayong contingency plan. 5 mga bagay na dapat nyo ikonsidera once na nag-decide na kayo na mag-move in sa Canada gamit ang international student. Number 1, accommodation or matitirhan. May 3 bagay na ibibigay sa inyo na pwede niyong pagpilian. Ang condominium, apartment, at saka yung room for rent. Sa condominium, ang monthly rent dito sa Saskatchewan ay $1,400 Canadian or equivalent na 51,000 pesos sa Pilipinas. Magiging premium sa condominium ay ang heater at yung water. Bukod pa doon, may mga extra expenses pa doon. Meron kasi ibang mga condominium dito, may mga amenities like gym. Pangalawa, apartment. So, sa apartment, medyo low cost lang siya ng kaunti doon sa condominium. So, nag-equivalent dito ng $950. So, ang advantage dyan, kung may makuha kayong makakasama na pwede mo makashare doon sa expenses, much better po yon. Dadako tayo doon sa pangatlong nabanggit ko, yung room for rent. Yun po yung isa sa pinaka cheap na gastusin na pagbabayad doon sa rent ng mauupahan natin. Last time, pagkakaalam ko, naglalaro siya ng 500. I-consider natin na $500 to $650. So kung i-compute natin sa 500, at least meron kang 20,000 pesos sa pera natin monthly para masustain mo yung expenses mo dun sa tinitirhan mo bilang isang international student. Kung room for rent, may possible niya kung mayroon kayong mga relatives na nagpapa-room for rent sa bahay nila, sa basement, mas maganda, at least meron na po kayong kilala. Pero kung wala pa po kayong mga kakilala, marami naman pong nagpapa-room for rent. Ang situation doon, either 3 kayo or 2 kayong nagre-rent sa basement. Tapos bukod naman ng kwarto yon, mayroon pa rin kayong privacy. Meron naman kayong sariling lutuan. Meron din kayong washroom na rin. Sa laundry, usually share yung may-ari ng bahay at saka yung nagre-renta. Number 2, pinaka-importante din dito yung communication or telephone. Pinaka-importante, yun yung pinaka-magandang advice ko rin na meron kayo nun kasi magagamit ko talaga yon. Nasa inyo yung choice. Pwede kayong pumili ng latest upgraded pero very expensive po yon, or doon ka sa tinatawag na old pero reliable siya. Basta importante, magagamit mo siya, meron siyang data, call and text na siya nationwide. Tsaka magagamit mo siya sa diba, cellphone, kung ikaw estudyante, nakatambay ka, meron kang gusto i-search, masi-search mo na agad. It's up to you guys kung ano yung gusto nyo, kung latest upgraded na phone. Pero kung gusto nyo talaga makapag-save o makapag-save ng money, doon tayo sa old but reliable. Basta importante, may data. Number 3, transportation. So dagdag ko lang doon guys, once na naghanap kayo ng matitirhan nyo dito sa Canada at kayo estudyante, mas maganda kung malapit kayo sa bus stop. So pag-usapan natin yan, bakit mas maganda kung malapit kayo sa bus stop later. So bakit ko na i-open up yung transportation? Kasi yung transportation
isa rin sa medyo magastos din sa atin. Kumbaga, additional expenses natin once na international student tayo sa Canada. Unang option, magkaroon ka ng sarili mong sasakyan kung mayroon kang enough budget. Pangalawa, yung mag-u-Uber ka or magta-taxi. Yung pangatlong transportation, bus. Unahin natin yung magkaroon ka ng sarili mong sasakyan. Ang magiging consequence mo doon, shoulder mo lahat yung expenses nun. Ano yung mga expenses nun? Gasoline, saka yung pangalawa, yung parking fee. Madagdag ko pa palang expenses pagka may sarili kang sasakyan, insurance. So kung may magtatanong po na, Pots, makakapag-drive ba ako kahit international student sa Canada? Yes po, same lang po ang inyong situation sa work permit. Yung mga work permit, pwede rin po sila makapag-drive. So, international student and work permit, makakapag-drive sila ng sasakyan hanggang sa matapos yung contract or hanggang sa matapos yung schooling mo dito sa Canada. Pangalawang tip sa transportation ay ang Uber or taxi. A little bit expensive, pero kung talagang kailangan mag-Uber or mag-taxi, okay pa rin. Ang time niya, kunyari, kumunta ka ng taxi or Uber, 10 to 15 minutes darating yan sa location mo. So, yun lang yung time waiting mo. And then, number 3, ang bus. Highly recommend ko po kung kayo po yung mga international student, pinaka-the best na transportation, bus. Kasi bakit? Pinaka-cheapest po siya. Kaya lang, ang consequence nun ay 20 to 30 minutes ang waiting time mo. So, okay lang yon kasi bakit? Kailangan mong magkaroon ng time management. Pag anong oras ang pasok mo, dapat ganito ka ang oras sa alis. Kung ang pasok mo sa school ay 8 a.m. in the morning, so kailangan mo na umalis ng 6:15. Pag 6:30, may possible na malilate ka na. So, yun lang yung mga consequence. Pero, mas mura siya. So, magkano nga ba ang cost of expenses ko kung ako ay magbabas? Sa ngayon, dito sa location namin dito sa Saskatchewan, ang fare ng bus per ride is 3.25. So, equivalent of 133 pesos sa money natin sa Philippines. Ang rules ng pag sumakay ka, one way. Pwede kang mag-transfer sa ibang bus kasi halimbawa, yung way na sinakyan mo, hindi siya diretso papuntang university, meron kang tatransferan, basta sa loob ng 90 minutes, makarating ka na dun sa location na pupuntahan mo. Kasi kung hindi ka nakarating sa loob ng 90 minutes, you need to pay another $3.25. Kaya kung bus talaga yung ating magiging transportation, you need to take a plan. Medyo hassle ng kaunti, pero if you have a time management, it's good. Number 4, yung grocery. Yung budget natin sa food. So, bilang isang international student, siyempre, pinaka-importante hindi natin pwede pabayaan yung sarili sa pagkain. So, ako, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko sa pagkain. Pag may gusto kong kainin, kakain ako, bibili ako. Basta make sure mo lang yung budgeting wise mo is within the limit. So mag-set ka ng limit kung magkano yung budget mo sa grocery para mayroon kang sapat na money or ma-save just in case na mayroon kang ibang gastusin o iba kang bibilhin. Alam ko naman, pagdating sa ganun, sa grocery, mayroon kang mga plan kung ano yung mga food na gusto mo. So, paplanuhin mo. Katulad ngayon, medyo mahal ang mga bilihin dito sa Canada. So, make a grocery list. Every time na, or every week, maggawa ka na ng grocery list mo na within the budget lang. So, stick ka lagi doon para hindi ka mag-over budget doon sa grocery expenses mo. Ang number 5, guys, itong isa rin sa pinakamahalaga kong advice sa'yo. Dapat meron kang emergency fund.
or extra money or extra budget just in case magka-problema ka, ah, katulad nung needs ng bumiling books, yan, doon mo kukuhanin yun. Kung mayroon ka talagang sariling sasakyan, no choice ka, kailangan mo kumuha ng sasakyan. Yung meron kang budget para sa maintenance mo sa car, importante din yun. Tapos doon mo rin kukuhanin yung budget na yun para sa parking fee. Pagka nagkasakit, hindi maiwasan yun, bibili ka ng gamot, doon mo rin kukuhanin. At saka siyempre, pinaka-advice ko, dapat meron kang insurance. Insurance kasi hindi naman natin gusto yung mangyari ang isang bagay na tayo magkasakit o critical illness, so sabihin na lang natin, at least may money kang makukuha para masustain mo yung pagpapagamot. So ngayon guys, naibigay ko na yung 5 bagay at sabi niya, Pots, na-set up ko na, na-prepare ko na yung 5 bagay na yan. Meron pa akong time o extra time para makapag part-time job. Napakaganda po yun. Napakaganda pong decision yun. Hindi ka mai-stress sa habang nag-aaral, tapos napipressure ka maghanap ng part-time job para masustain mo yung ibang mga gastusin. Yun lang guys, bago ko tapusin ang video ko ito, maraming salamat sa panonood nyo, at saka dun sa susubok maging international student, good luck. At doon naman po sa nag-aaral na nandito sa Canada bilang isang international student, wag po tayong susuko, lakasan po natin loob natin, good luck. Laging magdadasal sa Panginoon kasi siyang nakakalam ng lahat. Happy si Pots sa mga ganong desisyon na talagang susubukan, magsumikap pa makamit yung tagumpay. Yun lang guys. Guys, kung nagustuhan nyo po ang aking video, maraming salamat. Please like, at saka baka naman pwede, kung nagustuhan nyo share nyo naman po para mapanood po ng mga taong nangangarap magpunta sa Canada bilang isang international student. At saka baka niya yan, mag-subscribe po kayo. Thank you so much at see you again po sa next video ni Pots TV.